Movie recap Tagalog here. Ang lalaking ito ay isang ordinaryong nagbebenta ng tubo para sa patubig sa agrikultura sa araw. Ngunit sa gabi, siya ay nagbebenta ng mga armas sa mga mamamatay tao kapalit ng milyon-milyong won bawat piraso. Dahil sa pakikitungo niya sa mga mamamatay tao, napakadelikado ng trabahong ito. Minsang may nangyaring insidente at bigla na lang siyang nawala sa loob ng 8 taon. Ngunit bigla siyang bumalik, ikinagulat ng buong pamilya. Akala ng lahat sa pamilya ay patay na siya. Pagkatapos noon, bigla na lamang namatay ang kanyang ina sa hindi malamang dahilan. Humiling si Jinman ng otopsya para sa kanyang ina upang malaman ang sanhi ng kamatayan. Ngunit mariing tinutulan ito ng kanyang nakatatandang kapatid dahil gusto niyang matahimik na makapahinga ang kanilang ina. Kalaunan, hiniling ng hipag ni Jinman na tulungan siyang ihatid pauwi ang anak na si Jian dahil paulit-ulit itong nakakahulog at nakakabasag ng mga gamit sa burol. Habang paalis si Jinman kasama ang kanyang pamangkin, may isang lalaking dumating sa burol at nagpakilalang matagal ng kaibigan ni Jinman. Pagka-uwi nila, nakatanggap si Jinman ng isang tawag na may masamang balita. Agad na sinabi ni Jinman sa kanyang pamangkin na babalik siya sa punerarya upang makipagkita sa mga magulang nito. Sinabi rin niya na may darating na kaibigan niya at hihilinging pagbuksan siya ni Jian ng pinto. Pinayuhan niya ang pamangkin na huwag itong pagbuksan hanggat hindi nito nasasagot ang bugtong na ibibigay niya. Nangakong kaya niyang gawin iyon si Jian at siya mismo ang nagbigay ng bugtong. Anong hayop ang kapag tinanggalan mo ng buntot ay nagiging kabayo? Ang sagot ay pusa. Umalis na ang tiyuhin at nangakong babalik agad. Pagkaalis ni Jinman, may isang binatang lumitaw at sinubukang buksan ang pinto. Sumilip si Jian sa butas ng pinto at tinanong ang lalaki kung kaya nitong sagutin ang bugtong. Anong hayop ang kapag tinanggalan ng buntot ay nagiging kabayo? Ngunit hindi sumagot ang lalaki at sinubukang buksan ang pinto agad. Nakapasok siya sa bahay ngunit bigla siyang hinila palabas ng isa pang lalaki. Narinig ni Jian ang ingay ng kaguluhan sa labas. Pagkatapos may isa pang binatang pumasok at ipinakita sa kanyang cellphone ang sagot, pusa. Pagkatapos ay nagpakilala ito bilang kaibigan ni Jinman. Nang mapansing may paparating na tao, sinabi ng binata kay Jian na pumasok muna sa kwarto at maghintay. Pumasok si Jian at napansin niyang may suot na bakal na pulseras ang estranghero. Isang lalaking may mahabang buhok at may dalang baril ang pumasok sa bahay. Mula sa loob ng kwarto, narinig ni Jian ang mga sigaw sa labas. Nang sumilip siya sa pagitan ng pinto, nakita niyang inaatake na ang kaibigan ni Jinman. 2 estranghero ang pumasok sa kwarto at sinuyod ang bawat sulok upang hanapin si Jian. Napansin ng lalaking nakasuot na bukas ang bintana. Pagsilip niya, nakita niyang nakakapit si Jian sa bakal sa ibaba ng bintana. Agad na pinuri ni Jinman si Jian dahil sa kanyang katapangan, katulad ng kanyang tiyuhin, at hiniling niya na iabot nito ang kamay upang siya'y mayahon. Ngunit nadula si Jian at nahulog ng maayos sa isang sofa na naroon na sa ibaba. Agad na tumakbo ang bata palayo, ngunit bigla siyang nabundol ng sasakyan. Nagsitakbo ang mga tao sa paligid upang tingnan ang kanyang kalagayan. Tumingala ang lalaking mahabang buhok sa lalaking nakasuot na tila walang magawa. Dinala si Jian sa emergency room. Nagmulat si Jian ng mata sa kalituhan at narinig na namatay na ang kanyang mga magulang sa punerarya. Hindi pa rin makontak si Jinman. Pagsapit ng gabi, bigla siyang nagising at napagtantong may paparating. Bumukas ang pinto, pumasok ang lalaking mahabang buhok at kinabit ang silencer sa baril. Ngunit pag-angat niya ng kumot, mga unan lamang ang kanyang nakita. Nakalabas na si Jian at nakataka sa tamang oras. Tumakbo pababa ng hagdan ang batang babae at hinabol siya ng lalaking mahabang buhok. Pinilit ni Jian buksan ang lahat ng pinto, ngunit ang tanging bumukas ay ang morgue. Pumasok siya agad. Ipinagbigay alam ng lalaking mahabang buhok sa kanyang mga kasamahan na nakita na niya si Jian. Agad na binuksan ni Jian ang isang silid sa loob ng kwartong iyon. Pumasok ang lalaki upang hanapin siya. Doon napagtanto ni Jian na ang bangkay sa tabi niya ay ang kanyang tunay na ina. Patuloy na binuksan ng lalaki ang bawat compartment sa morgue upang hanapin siya. Yumakap ng mahigpit si Jian sa katawan ng kanyang ina upang mapawi ang takot. May isa pang kasabwat na pumasok, ngunit mula sa likod, may isang tao ang tumutok ng baril sa lalaking mahabang buhok. Nanginginig si Jian habang naririnig ang putok ng baril sa labas. Ilang saglit pa, binuksan ni Jinman ang pinto ng compartment at nakita ang pamangkin na natutulog sa tabi ng kanyang hipag. Agad niya itong binuhat sa balikat at tinakpan ang katawan ng kanyang hipag. Inuwi niya ang bata na nawala ng parehong magulang. Makalipas ang 1 buwan, dinala ni Jinman ang kanyang pamangkin sa isang bahay sa liblib na lugar upang doon na manirahan. Pagkapasok pa lang sa bahay, nadapa si Jian. Ngunit hindi siya tinulungan ng kanyang tiyuhin at sinabi nito na hindi siya ang magulang nito kaya hindi niya kayang gampanan ang mga ginagawa ng magulang niya. Pagkasabi nito, pumasok siya mag-isa sa loob ng bahay at iniwan si Jian na siya lamang ang nagbitbit ng kanyang mga gamit papasok. Kinagabihan, habang natutulog si Jian, tinitigan siya ng kanyang tiyuhin at naalala ang sinabi ng doktor, si Jian ay may sintomas ng aphasia na sinabayan pa ng dissociative amnesia. Dahil sa matinding pagkabigla sa pagkamatay ng parehong magulang, kailangang uminom ng gamot si Jian bilang bahagi ng gamutan. Lumabas si Jinman at paulit-ulit na sinampal ang sarili. Sinisi niya ang sarili sa hindi direktang pagkamatay ng mga magulang ni Jian. Dahil sa kanyang problema sa pagsasalita, palaging tinutukso at inaapi si Jian ng kanyang mga kaklase sa paaralan. Isang matabang kaklase ang nagtangkang ibuli siya, ngunit agad siyang piniginalan ni Jongmin.
Nang marinig ni Jian mula sa malaking lalaki na ang kanyang ina ay pinatay ng kanyang ama sa pamamagitan ng saksak dahil sa pangangaliwa at pagkatapos gawin ang krimen ay nagpakamatay rin ang kanyang ama. Agad siyang pumulot ng upuan at ibinagsak ito sa ulo ng lalaki. Pag-uwi niya mula sa paaralan, malakas ang ulan. Habang sinusundo ng mga magulang ang ibang bata, si Jian ay mag-isang naglalakad pauwi sa ulan. Makalipas ang ilang hakbang, dumating ang pickup truck ng kanyang tiyuhin, si Jinman, upang sunduin siya. Ngunit nakasimangot si Jian at tumangging sumakay. Sinundan siya ng tiyuhin gamit ang sasakyan ng ilang metro, saka malamig na pinaharurot palayo. Nagpatuloy ang malamig at malayong relasyon ng magtiyuhin. Kahit matagal na silang magkasama, hindi man lang ipinakita ni Jinman ang anumang malasakit kay Jian. Hinayaan niyang maging independyente sa lahat ng bagay ang pamangkin. Hindi sila nag-uusap ng harapan, ang gamit nila sa pakikipagkomunikasyon ay ang pinto ng refrigerator. Kung may gustong bilhin si Jian, isinusulat lang niya ito sa papel at idinidikit sa pinto ng ref. Ganon din ang tiyuhin, idinikit niya ang pera sa ref sa halip na iabot ito ng personal. Isang araw, pinagalitan si Jinman ng guro sa paaralan. Bukod sa hindi makapagsalita, maraming balakid na kinakaharap si Jian sa pakikisalamuha sa kanyang mga kaklase. Ngunit malamig na sagot ni Jinman, naiintindihan ko po kayo, pero sa tingin ko, dapat matutunan niyang lampasan ang mga ito ng mag-isa. Nang araw na yon, isinilid si Jian ng 3 lalaking kaklase sa bodega ng paaralan. Dinuraan siya ng matabang kaklase bago isinara at inilock ang pinto ng bodega. Mag-isa si Jian sa loob at binalikan siya ng takot, ang kamay na may bakal na pulseras ng lalaking minsang nagtangkang iligtas siya sa bahay. Labis ang kanyang takot at paulit-ulit siyang kumatok hanggang sa napilitang banggitin ang pangalan ng kanyang tiyuhin para humingi ng tulong. Dumating si Jinman, binasag ang pinto at narinig ang masakit na tanong ng kanyang pamangkin, "Bakit ngayon ka lang dumating? Sabi mo babalik ka?" Agad niyang niyakap ang kanyang kawawang pamangkin at humingi ng tawad. Pag-uwi nila, nag-ihaw si Jinman ng samgyupsal bilang pagdiriwang sa tagumpay ni Jian sa pagbangon mula sa kanyang speech disorder. Magkasalo silang kumain at ngayon ay marunong nang magpuri si Jian, ang sarap ng pork belly. Nagtinginan at mumityan ang magtiyuhin habang masayang nagsasalo. Lumipas ang panahon at si Jian, ang dating batang babae, ay isa ng dalagang nagtapos sa universidad. Isang araw, dinala si Jian sa himpilan ng pulisya. Isang lalaki ang paulit-ulit na nagrereklamo na binugbog daw siya ng dalagang ito. Sinimulan ng mga pulis ang pagsusuri sa CCTV footage. Nakita nila ang isang babae na pumasok sa palikuran ng babae at pagkatapos ay pumasok rin ang lalaki kasunod nito. Maya-maya, parehong tumakbo palabas ang dalawa at si Jian ang huling lumabas. Sa sumunod na eksena, nakita si Jian na kinorner ang lalaki at binugbog dahil sa paglalakas loob nitong pumasok sa palikuran ng mga babae. Paulit-ulit na nakiusap si Jian na umuwi dahil malinaw naman na ang lalaki ang may kasalanan. Ngunit sinabi ng pulis na mali pa rin ang manakit ng kapwa. Ayon sa kanila, isinampa ng lalaki ang kaso ng pananakit laban sa kanya at kailangan niyang tawagan ang kanyang tagapag-alaga upang makipag-ayos. Wala na siyang ibang magawa kundi tawagan ang kanyang tiyuhin, si Jinman. Ngunit ang sumagot sa tawag ay isang pulis at ibinalita kay Jian ang nakagugulat na balita, patay na ang kanyang tiyuhin. Malungkot na sumakay si Jian ng taxi pauwi habang inaalala ang mga alaala nila ng tiyuhin. Noong panahong iyon, lumayo siya sa kanilang tahanan upang mag-aral sa universidad. Kahit nakatira siya sa ikalimang palapag, pinuntahan pa rin siya ng kanyang tiyuhin upang mag-install ng bakal na rehas para sa seguridad. Ipinagawan din siya nito ng aparador na gawa sa bulletproof iron upang may mapagtaguan sakaling may emergency. Noon, tiningnan ni Jinman ang kanyang student ID card at tila may naisip. Kinuhanan niya ito ng litrato gamit ang cellphone at sinabing kailangan niyang kabisaduhin ang student ID number gaya ng pagkakabisa sa kanilang national ID number. Doon napagtanto ni Jian na ang huling sinabi ng kanyang tiyuhin sa kanya ay ang numerong iyon mula sa kanyang ID. Bigla namang nagtanong ang taxi driver tungkol kay Jinman at ipinakilalang matalik niya itong kaibigan mula pa noong high school. Nang tanungin ang kalagayan ni Jinman, sinagot ni Jian na kakamatay lang nito. Bigla na lang huminto ang taxi driver sa gitna ng daan. Dinala niya si Jian sa ospital upang asikasuhin ang pagkuha ng labi ni Jinman at binigyan pa siya ng pera bilang tulong sa gastusin para sa libing ng tiyuhin. Pumasok si Jian sa morgue upang kilalanin ang bangkay ng kanyang tiyuhin, taglay ang parehong anyo ng lungkot na palagi na niyang bitbit mula pagkabata. Napansin niyang may peklat sa leeg si Jinman kaya tinanong niya ito. Ipinaliwanag ng pulis na, base sa footage ng CCTV sa paligid ng bahay, walang kahit sinong bumisita sa tahanan ni Jinman. Kaya't napagpasyahan nila na nagpakamatay si Jinman. Tahimik na binigkas ni Jian na kahit sa kamatayan, nanatili pa rin itong mahirap intindihin, gaya rin noong siya ay nabubuhay pa. Pagkatapos ay pinirmahan niya ang mga dokumento para maklaim ang labi ng kanyang tiyuhin. Napansin ni Jian ang tattoo sa kamay ng kanyang tiyuhin na may nakasulat na, Morte Health. Pagkatapos ay inasikaso niya ang mga detalye ng libing kasama ang funeral organizer. Nang humingi ng retrato ng yumao para sa memorial photo, tila naguluhan si Jian. Bumalik siya sa bahay upang maghanap ng litrato. Bigla na lang pumasok ang isang binatang lalaki at ipinakilala ang sarili bilang si Jongmin. Agad siyang nakilala ni Jian bilang ang batang tumigil sa pananakit sa kanya ng matabang kaklase noong sila ay bata pa. Pumasok si Jongmin sa bahay at ginamit ang kanyang cellphone upang kunan ng litrato ang isang lumang portra ng buong pamilya, saka ginamit ang isang software upang i-extract ang larawan ni Jinman para sa memorial photo. Ipinakilala ni Jongmin na nagtapos siya ng kursong computer engineering.
Pagkatapos niyang makalabas sa military service, bumalik siya at nakita niyang naghahanap ng part-time worker si Jinman. Ikinuwento niyang tinulungan niya si Jinman na ayusin at pagandahin ang website ng pagbebenta ng mga tubo sa agrikultura. Ilang araw pa lang daw siya roon nang pumanaw si Jinman. Siya rin daw ang huling taong nakontak ng tiyuhin ni Jian at siya rin ang tumawag sa mga pulis. Sinabi ng lalaki na natagpuan ang bangkay ng tiyuhin ni Jian sa loob ng banyo at nag-alok siyang tumulong sa paglilinis ng lugar. Pinayuhan niya si Jian na siya na ang bahalang mag-asikaso sa libing ng kanyang tiyuhin. Pagkatapos noon, tumayo si Jian upang pangunahan ang burol ng tiyuhin. Masigasig ding tumulong ang taxi driver kay Jian sa pagtanggap ng mga bisita dahil hindi niya alam kung sino-sino ang mga kaibigan ng kanyang tiyuhin. Maya-maya, dumating ang kambal na may tusong mga ngiti upang magbigay galang habang ang lalaking mahabang buhok ay nanatili sa labas. Sinubukan ng taxi driver na kausapin ang kambal ngunit malamig lamang ang tingin na nakuha niya mula sa mga ito. Sa bahay, habang naglilinis ng banyo, nakahanap si Jongmin ng lumang push-button na cellphone na nakatago sa kabinet. Samantala, sa burol, unang narinig ni Jian ang mga kwento ng matatalik na kaibigan tungkol sa kanyang tiyuhin. Ikinuwento nila ang kabutihan at mga pagtulong ni Jinman sa mga tao sa paligid niya. Doon lamang napagtanto ni Jian na 10 taon na pala siyang nakasama ng tiyuhin, ngunit wala siyang gaanong nalalaman tungkol sa tunay nitong pagkatao. Pagkatapos ng burol, napanood ni Jian at ng kanyang mga kaibigan ang pagdadala sa mga labi ni Jinman patungo sa krematorium. Nang sumakay na sila sa sasakyan upang dalhin ang abo ni Jinman sa sementeryo, narinig nila ang mga bulong-bulungan ng mga kaibigan ng kanyang tiyuhin na ni isang patak ng luha ay hindi raw pumatak mula kay Jian sa buong burol. Pinayapa siya ni Jongmin at sinabing huwag na lamang niyang intindihin ang mga sinasabi ng iba. Pagbalik sa bahay, tinignan ni Jian ang lumang larawan ng kanilang pamilya at napagtanto niyang silang lahat ay wala na, siya na lamang ang natitirang buhay. Naalala niya ang mga salitang iniwan sa kanya ng tiyuhin noong magkasama pa silang naninirahan sa iisang bubong. Hindi na napigilan ni Jian ang pag-iyak at nagtanong siya sa sarili kung ganoon na ba talaga kalungkot at kapagod ang tiyuhin niya noon. Laging nagpapanggap na matatag. Ngayon, siya na lamang ang natitira sa mundo at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Biglang dumating si Jongmin at nakita si Jian na sa wakas ay inilabas ang matagal ng kinikimkim na damdamin. Inamin ni Jian na hindi siya ayos at umaasa siyang sana ay manatili si Jongmin sa kanyang tabi kahit sandali lang. Ipinatong ni Jian ang kanyang ulo sa balikat ni Jongmin at nakatulog sa labis na pagod. Pagkatapos, ipinakita ni Jongmin ang 2G cellphone na natagpuan niya sa banyo. Binuksan ito ni Jian at nakita niya ang isang mensahe na nagtatanong kung maaari bang bilhin ang isang item mula sa kanyang tiyuhin na nagkakahalaga ng 70 milyong won. Nakita rin niya na ang balance ng account ng kanyang tiyuhin ay umaabot ng 18.7 billion won. Tinanong ni Jian si Jongmin kung posible ba talagang kumita ng ganoong kalaki mula lang sa pagbebenta ng mga kasangkapang pang-agrikultura. Humiling si Jian na ipakita ni Jongmin ang website na inayos nito para sa kanyang tiyuhin. Binuksan ni Jongmin ang website ng mga patubig ni Jinman. Inanalisa niya ang source code at natagpuan ang isang pahina na may nakasulat na Morte Help. Naalala ni Jian na ito rin ang mga salitang nakatattoo sa kamay ng kanyang tiyuhin. Nag-login si Jongmin at sa likod ng mga security layer ay natuklasan nilang ang website ay isa palang trading site para sa mga armas na may mga item na nagkakahalaga ng milyon-milyong won. Bigla namang dumating ang isang mensahe na nagtatanong kung kailan may de-deliver ang item. Sumagot si Jian at sinabing, sarado na ang tindahan, at humiling sa customer na iwan na lamang ang kanilang account number para sa refund. Sumagot ang customer at nagtanong kung patay na ba si Jinman, saka sinabi, kung ganon, kailangan mamatay ka rin ngayon. Agad na hinugot ni Jongmin ang plug ng cellphone upang hindi magpanik si Jian at iginiit na kailangan na nilang i-report ito sa pulis. Bigla namang may nag-doorbell. Lumabas si Jian upang silipin kung sino ito at nakita niya ang isang babaeng may maikling buhok. Nagpakilala ang babae bilang si Minhai at sinabing hinahanap niya si Jinman. Sinabi ni Jian na wala ang kanyang tiyuhin at hiniling sa babae na umalis na lamang. Gayunman, ipinakilala ng babae ang sarili bilang isang Chinese teacher ni Jinman at sinabi niyang hindi niya ito makontak. May nakatago rin pala siyang baril sa kanyang bag. Bigla namang natanggap ni Jian ang isang mensahe na nagsasabing, huwag mong hayaang may pumatay sayo. Ako mismo ang papatay sayo. Nagpatuloy si Minhai sa pagsusumamong papasukin siya at makapaghintay kay Jinman. Tumanggi si Jian at sinabing hindi uwi ang kanyang tiyuhin ngayon kaya mas mabuting umalis na siya. Hinugot ng babae ang baril at nagsabing, palagi kang ipinagmamalaki ng tiyuhin mo kung gaano kakatalino at kaganda. Umiling si Jian at mariing tumugon, hindi ipinagyayabang ng tiyuhin ko ang tungkol sa akin sa kahit kanino. Kilala mo ba talaga ang tiyuhin ko? Napagtanto ni Minhai na wala ng epekto ang kanyang mga salita, kaya umalis siya sa gate at sumakay sa sasakyan patungong Lai. Agad namang lumabas si Jongmin at tinawag si Jian upang ipakita ang natuklasan niya. Ipinaliwanag niya na hindi lahat ay maaaring bumili ng item mula sa website. Tanging ang mga may espesyal na code lamang ang may access sa partikular na mga produkto. 4 ang uri ng code. Ang red code ay para sa mga profesional na mamamatay tao, sila lang ang pwedeng bumili ng mga armas. Ang purple code ay para sa mga espiya, makakabili sila ng surveillance equipment at mga kamera. Ang yellow na code ay para sa mga taong tagalinis ng mga eksena ng krimen, pwedeng bumili ng mga solusyon at materyales para sa pagtatakip ng ebidensya. Ang huling isa ay ang green code,
At sinumang may ibang code ay mahigpit na ipinagbabawal na umatake sa mga taong may green code. Sa katunayan, obligadong isakripisyo pa ng iba ang kanilang buhay para sa proteksyon ng green code holders. Kasama sa green code sina Jinman, ang tagapamahala ng website, at si Gian mismo. Nang marinig ito ni Gian, napailing siya at sinabing napaka-absurdo nito. Biglang nakarinig silang dalawa ng mga putok ng baril mula sa labas, kaya't dali-dali silang lumabas upang tingnan. Nakita nila ang isang drone na may nakakabit na magasin ng bala, at sunod-sunod itong nagpapaputok patungo sa bulletproof glass ng bahay. May isa pang drone na umatake mula sa gilid ng bahay. Naisa nang tumawag ng pulis si Jongmin pero wala ng signal ang kanilang telepono. Agad na hinila ni Gian si Jongmin sa kamay at tumakbo sila patungo sa likod ng bahay upang tumakas. Ngunit doon sila inabangan ng isa pang drone na paulit-ulit na nagpaputok at nag-iwan ng mga dents sa bulletproof door. Isa pang drone ang bumaba at nagkabit ng mga self-adhesive na bomba sa bulletproof glass. Maya-maya'y sabay-sabay itong sumabog. Tumakbo sina Gian at Jongmin papasok ng bahay upang umiwas sa putok ng makabagong drone na yon. Dahan-dahang pumasok ang drone sa loob ng bahay at walang tigil na nagpaputok ng bala sa kabinet kung saan nagtatago si Jongmin. Pagkatapos ay nagpakawala ito ng isang maliit na bomba upang sirain ang pinto ng kabinet. Ginamit naman ni Gian ang kanyang tirador upang tamaan ang drone, dahilan para ito'y mawala ng balanse at bumagsak sa sahig. Kinuha ni Gian ang isang upuan at ginamit ito upang sirain ang killer drone. Pagkatapos nito, hinikayat ni Gian si Jongmin na magpakatatag. Ginamit ng dalawa ang pinto ng kabinet bilang pansamantalang proteksyon laban sa bala at lumabas ng bahay. Lumipad ang isa pang drone. Pinilit pa ring gamitin ni Gian ang kanyang tirador, ngunit sa pagkakataong ito ay wala itong epekto. Sunod-sunod ang pag-ulan ng bala mula sa drone. Sa labas, nakita ni Minhai ang pagdating ng maraming drone, kaya agad niyang kinuha ang kanyang pinakamodernong kagamitan. Sa loob ng bahay, napansin ni Gian na tumigil sa pag-atake ang drone, kaya dahan-dahan siyang sumilip. Doon niya nakita ang bombang nakadikit sa bulletproof shield. Agad itong sumabog at tinangay palayo ang dalawa. Nang malapit nang tapusin ng drone ang dalawa, sa labas naman ay pinaputukan ni Minhai gamit ang isang makina na baril ang mga drone, dahilan para bumagsak ang mga ito sa lupa. Gumapang palabas si Jongmin, ngunit agad siyang pinatumba ni Minhai. Sinubukan niyang iscan ang code gamit ang kanyang relo, ngunit lumabas na may error. Pagkatapos, binigyan niya ng iniksyon sa leeg ang binata. Lumabas si Gian habang hawak ang tirador at tinanong, "Ikaw ba ang gustong pumatay sa akin?" Pagkasabi nito, pinakawalan niya ang isang goma mula sa tirador na dumaan sa pisngi ng babaeng may maikling buhok. Muling napuruhan si Gian at isinagawa ang pag-scan ng code sa kanya. Lumabas ang green code. Habang maglalaban na sila gamit ang kanilang mga kamay, biglang may bala na pumasok sa loob ng bahay. Tinadyakan ni Minhai si Gian palayo upang mailigtas siya sa tama ng bala. At ang nagpaputok ay ang lalaking may mahabang buhok na nakatambay sa loob ng sasakyan. Pinapaligiran siya ng kanyang mga tauhan upang matiyak na alerto siya at makaputok ng tama. Sa loob ng bahay, sinabi na ni Minhai kay Gian na naroroon siya upang protektahan ito. Tinanong niya si Gian kung hindi ba siya nagtataka kung bakit pinasigaw siya ng kanyang tiyuhin ng Jinman ng 3 beses sa tuwing siya ay nasa panganib. Sa loob ng 10 taon, 3 beses lang niya ito nagawa. Una, noong binubuli siya sa middle school. Pangalawa, noong nyurakan siya ng isang manyakis sa kolehiyo. At pangatlo, ngayong taon, nang lokohin siya ng may-ari ng convenience store sa sahod. Maaaring hindi niya alam, ngunit may code na itinanim sa kanyang braso. Tanging siya at ang kanyang tiyuhin lamang ang may green code. Obligado ang lahat ng may ibang code na protektahan siya at ang kanyang tiyuhin. Ang batang nambuli sa kanya ay lumipat ng paaralan. Ang manyakis sa kolehiyo ay nag-drop out. Ang may-ari ng convenience store ay naaksidente. Nandito siya ngayon upang protektahan si Gian laban sa mga drone na yon. Sa labas ng bahay, isang grupo ng mga bayarang sundalo ang naghahanda ng umatake. Samantala, si Xiongjo na may mahabang buhok ay muling nagpaputok ng masilip niya si Gian. Agad namang naghagis si Minhai ng smoke bomb upang harangan ang paningin ng lalaking may mahabang buhok mula sa labas. Ipinag-utos ng lalaking may mahabang buhok sa kanyang mga tauhan na alisin ang usok. Isang drone ang lumapag at sinimulang higupin ang lahat ng usok sa loob ng bahay. Ngunit agad din pinabagsak ni Minhai ang drone na ito. Napagtanto ng lalaking may mahabang buhok na si Minhai ay nasa loob ng bahay at tumutulong kay Gian, kaya't binaril niya ito sa braso, dahilan para malaglag ang baril sa sahig. Pagkatapos noon, nagising na rin si Jongmin. Gumamit si Minhai ng piraso ng tela upang itali ang kanyang sugat. Sa labas, nagsimulang bumaba mula sa tulay ang mga bayarang sundalo bilang paghahanda sa malawakang pag-atake sa bahay. Gusto sanang gumapang ni Gian palabas upang kunin ang nahulog na baril, ngunit isa pang bala ang nagpalipad dito papailalim ng upuan. Nanginginig si Gian habang sinusubukang alalahanin ang itinuro sa kanya ni Jinman. Samantalahin ang mga blind spot ng mga bihasang taga-baril. Pumulot ang dalaga ng basag na salamin at itinali ito sa dulo ng walis. Pagkatapos ay inilabas niya ito sa bukas, agad-agad itong pinagbabaril at nagkapira-piraso. Pumulot muli si Gian ng isa pang piraso ng salamin, ngunit itinapat ito ng kaunti sa mas mataas na bahagi, subalit ganoon pa rin ang naging resulta. Nang gamitin niya ang pangatlong piraso, pumalya ang baril ng kalaban at tumama ito sa kisame. Naunawaan ni Gian na ang pinanggagalingan ng bala ay pahilis at mula sa mataas na lugar, kaya't ang blind spot ay nasa itaas. Agad na umakyat si Gian sa ibabaw ng refrigerator.
Napansin ng lalaking may mahabang buhok na may kakaiba, kaya't agad niyang iniutos sa kanyang mga tauhan na ilapit pa ang sasakyan. Tumakbo si Gian at tumalon pababa sa sofa, tinamaan ng isang bala sa likuran, ngunit ligtas pa rin siyang nakalapag. Pinilit ni Gian na abutin ang baril sa ilalim ng upuan. Nang kanyang itumba ito, nadiskubre niyang may nakatagong sniper rifle sa ilalim. Agad siyang tinanong ni Min-hai kung marunong ba siyang gumamit ng ganoong uri ng baril. Pagkatapos ay lumayo si Min-hai at tinuruan si Gian kung paano ito gamitin, kung paano maglagay ng bala at tumutok. Pumutok si Gian ng isang bala na tumagos sa bintana ng kotse kung saan nakaupo si Xiongjo, ang lalaking may mahabang buhok. Agad namang tumakbo si Min-hai palabas at inyahon si Gian. Isang bayarang sundalo na sana'y tatapos kay Jongmin ang pinigilan ni Min-hai sa tamang oras, kaya't kinilabutan ang mga kalaban sa kanyang lakas. Sinabihan ni Min-hai ang dalawa na pumunta sa lihim na bodega upang magtago. Sa ilalim ng opisina ng tiyuhin ni Gian, may pintong patungo sa Morte Health Center. Ipinangako ni Min-hai kay Jinman na poprotektahan niya si Gian hanggang sa huli. Patuloy siyang lumaban sa maraming bayarang sundalo sa labas upang makaligtas sina Gian at Jongmin. Ang dalawa ay gumamit ng bulletproof shield habang gumagapang papunta sa bodega. Agad namang ipinaalam ni Xiongjo ang sitwasyon sa kanyang mga kasamahan. Pumutok siya ng bala na nagpayanig sa dalawa. Nang muli siyang magpaputok, siya na mismo ang nasa target ni Min-hai, ngunit tumama ang bala sa tauhang nagmamaneho sa harapan niya. Nakapasok din ng ligtas sina Gian at Jongmin sa opisina ni Jinman. Sa mga oras ding iyon, sinimulan na rin ng mga bayarang sundalo ang pag-atake. Agad na tumakbo si Min-hai papasok at sinabihan si Gian na bumaba na sa bodega. Isinara ni Min-hai ang pinto upang siya na lang ang makipaglaban mag-isa. Binuksan ni Gian ang kahon ng code at sinubukang ilagay ang kaarawan ng kanyang tiyuhin, ngunit hindi pa rin mabuksan ang pinto ng bodega. Sa gitna ng kritikal na sandali, biglang naalala ni Gian ang sinabi ng tiyuhin na dapat niyang kabisaduhin ang kanyang student ID number. Ipinindot niya ang numerong iyon. Biglang bumukas ang pinto, at sa ilalim ay may isang secret room na puno ng iba't ibang klase ng sandata. Biglang may lalaking nakamaskara na tumutok ng baril sa kanila at ipinakilala ang sarili bilang brother. Sa itaas, nagsimula na ring pasukin ng mga bayarang sundalo ang opisina ni Jinman at si Min-hai ay naghihintay na. Pumasok ang mga sundalo at nagsiyasat sa bawat sulok nang biglang mawalan ng ilaw sa buong silid. Isa-isang pinabagsak ni Min-hai ang mga ito. Gamit ang binoculars, nakita niya sa dilim ang isa pang target at binaril ito. Gumanti ng putok ang mga sundalo, ngunit nakalusot pa rin si Min-hai at bumaba sa mas mababang bahagi ng gusali. Sa labas, hindi na makontak ni Xiongjo ang kanilang team leader. Kinuha niya ang bag ng mga cake na kinakain ng kanyang namatay na junior at nagsabing, "Rest in peace, tanga." Dahan-dahan siyang kumain ng cake habang naghihintay ng magandang balita mula sa loob. Patuloy na pinabagsak ni Min-hai ang ilang pang sundalo gamit ang kanyang mabilis na kilos. Nang magsawa sa baril, gumamit na siya ng kutsilyo para tapusin ang natitira pang kalaban. Sa huli, si Captain Kim na lang ang natitirang buhay. Biglang sumugod si Min-hai at ginamit ang kanyang kidlat-bilis na galaw upang iwasan ang mga bala mula sa kapitan. Ngunit tinamaan siya ng malakas na suntok ni Captain Kim. Bumangon si Min-hai at pinuwersa si Captain Kim sa sahig. Kinagat siya ng mariin sa kamay ng kapitan at siya naman ang pinabagsak nito. Nagtangkang gumamit ng kutsilyo si Captain Kim para tapusin siya, ngunit naawat ito ni Min-hai sa tamang oras. Sa hindi inaasahan, naputol ito ng laso ng kutsilyo ni Min-hai. Pagkalipas ng ilang saglit, bumagsak si Captain Kim at hinaplos ni Min-hai ang mga mata nito bilang pamamaalam. Sa ilalim ng secret room, ipinakilala ng lalaking may hood ang sarili kay Gian bilang brother. Inihagis niya ang isang peres ng posas at sinabing posasa ni Gian si Jongmin. Pinulot ni Gian ang posas at humarap muli. Bigla niya itong ginamit upang sipain ang binti ni Jongmin. Inatake ni Gian ang estranghero at matagumpay na napusasan ito. Sinakal niya ito hanggang sa hindi na ito makakilos. Pagkatapos ay nadiskubre nilang ang lahat ng pinupuntahang lugar ni Gian ay may surveillance camera mula sa silid na ito. Mula sa eskwelahan, part-time na trabaho, hanggang sa banyo, lahat ay may kamera. Galit na galit si Gian at agad sinipa ang lalaking nagpakilalang brother. Itinutok niya ang baril sa lalaki at tinanong, "Mula kailan mo ako sinusundan? Ang tiyuhin ko ba ang nag-utos sa'yo na gawin ito?" Nakiusap si brother kay Gian na unahin muna ang pagbigay ng bala kay Min-hai na nasa itaas. Sinabi niya, paparating na ang iba. Sabi ng boss, hindi pa dito matatapos ang lahat. Kailangan nating lumabas para magbigay ng mas maraming bala at gamot para mailigtas si Min-hai. Nagpunta si Jongmin upang siyasatin ang secret room at binuksan ang power switch. Napakaliwanag ng bombilya kaya nabulag sandali si brother at nagsabing may takot, "Kapag matagal akong naliwanagan, sobrang sakit para sa akin. Pakiusap, patayin mo ang ilaw." Patuloy na tinanong ni Gian kung gaano na siya katagal sinusundan. Pagkatapos, nagsuot silang dalawa ni Jongmin ng raincoat para hindi na mabulag si brother sa liwanag. Dito na siya nagsimulang magkwento kung paano siya dinala roon upang manirahan. Pero agad na kumuha si Jongmin ng tela at isiniksik ito sa bibig ni brother upang hindi na ito makapagkunwaring kawawa at makuha ang simpatsya ni Gian. Pagkatapos nito, bumalik si Jongmin para siyasatin ang server system sa ilalim ng secret room. Bigla, itinuro ni brother si Jongmin at sinabing huwag siyang pagkatiwalaan ni Gian. Pagkasabi nito, bigla siyang tumakbo papalayo. Agad namang dinampot ni Jongmin ang baril at nagsimulang maghanap kasama si Gian. May dalang hiringgilya si brother at nagtangkang saksakin si Gian mula sa likod, ngunit sinipa siya nito ng malakas at napalipad siya palayo.
Hinabol pa rin siya ni Gian hanggang sa aksidenteng mahulog siya sa isang butas. Pinindot ni brother ang isang switch para isara ang butas. Pagkatapos, pinatay niya ang lahat ng ilaw sa secret room. Nagsuot siya ng night vision goggles upang makakita sa dilim. Gamit ang isang pamalo, binugbog niya si Jongmin sa likod. Pagkatapos ay ginamitan pa ng tanikala ng aso upang itali ang leg nito. Nanonood si Gian mula sa ilalim ng hukay dahil may sarili rin itong monitoring system. Itinali ni brother si Jongmin at tinakpan ang bibig ng tela. Pagkatapos, kinausap niya si Gian gamit ang mga screen ng monitoring system. Sinabi niyang buksan ni Gian ang ikalawang drawer. Pagkabukas niya, nakita niya ang dokumento ng pagsasalin ng Morte Help. Nagsimulang basahin ni brother ang mga alituntunin sa dokumento. Kapag namatay o nawala ang may-ari ng Morte Help na si Jinman, ang pamangkin niyang si Jong Ji-an ang siyang magmamana ng buong Morte Help Center. Ibig sabihin, si Ji-an na ang mga ngasiwa sa lahat ng gawain, tulad ng accounting at human resource management. Pagkatapos ipaliwanag ang 10 alituntunin sa pagsasalin ng pamamahala sa Morte Help, tinanong ni brother si Ji-an kung pumapayag ba siyang pamunuan ang shopping center. Sinabi niyang dapat niyang isulat ang kanyang desisyon sa papel. Agad namang isinulat ni Ji-an ang salitang pumapayag at muling nagtanong, sigurado ka bang susunod ka sa lahat ng utos ko? Nang tumango si brother, agad na sinabi ni Ji-an na palayain siya. Pinindot naman ni brother ang switch upang bumukas ang hukay at makalabas si Ji-an. Ikinuwento pa ni brother kay Ji-an na ipinagpauna na ng kanilang boss ang kanyang kamatayan at ang pag-atake sa Morte Help Center. Kaya naman, pinlano na ni Jinman ang lahat ng maayos bago pa man ito mangyari. Agad na inagaw ni Ji-an ang baril mula sa bulsa ni brother at tinutok ito sa kanya habang sinasabi, palayain mo si Jongmin. Agad namang sumagot si brother na hindi niya ito magagawa dahil si Jongmin ang dahilan kung bakit namatay ang boss nila. Matapos noon, pinalaya rin ni brother ang mga kamay ni Jongmin na agad namang gumanti ng isang malakas na suntok. Tinutukan agad ni Ji-an si Jongmin ng baril at sinabing, tama na. Tinanong siya ni Jongmin kung totoo bang naniniwala siya sa mga sinabi ni brother. Sinamantala naman ni brother ang pagkakataon upang muling itali ang leg ni Jongmin. Patuloy na nakiusap si Jongmin kay Ji-an na magtiwala sa kanya. Sinabi niya, hindi mo ba naaalala kung paano tayong muntik nang mamatay kani-kanina lang? Ako rin ang tumulong sa burol ng tiyuhin mo. Paano ako ang magiging dahilan ng pagkamatay niya? Itong lalaking to, matagal nang naninirahan dito sa basement. Naglagay siya ng mga kamera para manmanan ka kahit habang naliligo ka. Agad namang itinanggi ni brother ito at iginiit na tiyak niyang hindi kusang umalis sa mundo ang tiyuhin ni Ji-an. Sinabi ni brother na si Jongmin ang huling taong pumunta sa tiyuhin niya at pagkatapos ay sinabi niyang buksan ni Ji-an ang video file na 0404 para malaman ang lahat. Pumunta si Ji-an sa computer at nakita nga ang file na 0404. Agad namang pinigilan ni Jongmin si Ji-an sa pagbubukas nito. Kapag binuksan mo yan, madidisable ang lahat ng pinto dito at makakapasok ang mga assassin na nasa labas, babala niya. Patuloy naman ang pang-udyok ni brother na buksan na agad ang file. Sinabi naman ni Jongmin na noong nakakulong si Ji-an sa bodega ng paaralan, siya ang nagtakbong magsabi sa tiyuhin niya. Natigilan si Ji-an sa narinig at huminto sa pagbubukas ng file. Pagtingin niya sa surveillance camera, nakita niyang mag-isang nakikipaglaban si Min-hai sa mga mersenaryo sa labas. Kaya't sinabi niya kay brother na umakyat at dalhin kay Min-hai ang baril at gamot. Agad namang nagsuot ng backpack si brother at iniwan kay Ji-an ang kanyang night vision glasses bilang regalo. Sinabi pa niya, anuman ang mangyari, huwag kang lalabas ng center na ito. Isinuot niya ang kanyang woolen hat at umakyat na. Pagdating ni brother sa itaas para hanapin si Min-hai, tinutukan siya nito ng baril. Agad namang sinabi ni brother, ate, ako to, sabay tanggal ng maskara. Napagtanto ni Min-hai na ang batang lalaking dati niyang nakilala ay malaki na ngayon. Sa ibaba, habang hinihila pataas ni Ji-an si Jongmin, niyakap siya nito ng mahigpit at sinabing, salamat sa pagpili sa akin. Alam mo ba, noong bata ka pa, ako rin ang nagkulong sa iyo sa school warehouse. Bigla na lang tinurukan ng gamot sa leeg si Ji-an ng lalaking ito, dahilan para manghina ang kanyang buong katawan. Umupo si Jongmin sa harap ng computer at sinimulan ang pagkontrol sa Morte Help Shopping Center. Sa pamamagitan ng suot niyang salamin, nakita ni Ji-an na may suot si Jongmin na voice recorder. Tinanong niya, sino ka ba talaga? Tumawag naman si Jongmin sa pinuno ng lahat ng ito at iniulat na nakapasok na siya sa loob ng Morte Help Center. Nakatali na rin daw si Ji-an. Sinabi niyang ipapasa na niya ang buong kontrol ng Morte Help Shopping Center sa loob ng 3 araw. Sa puntong ito, inutusan na rin ng pinuno si Jongmin na patayin si Ji-an. Agad na tinutukan ni Jongmin ng baril si Ji-an. Tinanong siya ng dalaga kung siya ba ang nagplano na ikulong siya sa bodega ng paaralan noong bata pa siya. Ikinuwento naman ni Jongmin ang buong katotohanan sa kanya. Interesado lang akong malaman kung talagang pipi ka o nagkukunwari lang. Kaya pinilit kong kumbinsihin yung 3 na ikulong ka at tingnan kung makapagsasalita ka sa oras ng kagipitan. Dapat nga magpasalamat ka sa akin dahil tinulungan kitang malampasan ang aphasia mo. Gusto mo bang malaman kung ano ang nangyari? May isang lugar na tinatawag na Babylon. Noong bagong labas ako mula sa militar, ikinuwento ko sa kaklase kong computer engineering student ang isang website na nagbebenta ng armas na nahack ko. Pero hindi siya naniwala sa akin, natakot siyang makulong kung madamay siya sa illegal na website na yon. Pero sobrang naging interesado ako sa website na yon. Ilang araw matapos nyon, pagbalik namin sa apartment, may isang lalaking crew cut ang naghihintay sa ibaba na may masamang tingin. Pagpasok namin sa kwarto, nakita namin ang isa pang lalaki na kamukhang-kamukha ng una.
Tinanong ng leader si Jongmin, ikaw ba ang nag-hack sa Morte Health? Pagkatapos, binugbog silang pareho ng lalaking crew cut. Ang leader ng Babylon Organization na si Yonghan ay binigyan sila ng kaunting oras para ipakita ang kanilang galing sa hacking. Habang sobrang natataranta ang kaibigan niya, nanatiling kalmado si Jongmin at nagpatuloy sa operasyon. Sa huli, si Jongmin ang nakatrack sa tunay na address ng website ng Babylon bago maubos ang oras. Kaya binaril ng crew cut guy ang kaibigan niya, pinatay ng malamig. Nang makita ito ni Jongmin, hindi siya nagpakita ng takot at nagtanong pa kay Yonghan, lilinisan niyo ba itong lugar para sa akin? Ipinakita ng leader ang litrato ni Jinman at Jian at pagkatapos ay binigyan ng misyon si Jongmin. Matapos nito, hawak-hawak ni Jongmin ang isang flyer para sa part-time job at nagpunta kay Jinman, ipinakilala ang sarili bilang kaklase ni Jian noong elementarya. Dahil dito, agad siyang tinanggap ni Jinman sa trabaho sa Agricultural Water Pipe Factory. Pero pinakita ni Jongmin na mahina siya at mahinahon sa kilos. Palihim siyang naglagay ng hidden camera sa mesa ng boss ni Jinman. Ginamit niya ang camera upang i-record ang bawat sulok ng tindahan. Dahil wala pa siyang nahahanap na kahina-hinala, nakatanggap siya ng mensahe mula sa leader na dapat matagpuan niya ang Morte Health Center sa loob ng isang araw. Nagkunwari siyang sumakit ang tiyan at humingi ng permiso para magbanyo. Hawak-hawak niya ang memory card. Lumabas siya para hanapin ang lokasyon ng Morte Health storage devices. Biglang narinig niya ang boses ng boss ni Jinman. Napatingin siya sa paligid at nakita ang isang speaker sa kisame. Pumasok si Jinman at sinabing, nilagay ko ang speaker na yan para madali kong makausap si Jian mula sa warehouse noong dito pa siya nakatira. Pagkatapos, hiningi ni Jinman kay Jongmin na ayusin ang kanyang computer. Tuwang-tuwa si Jongmin nang marinig niya yon. Sabi niya habang chini-check ang computer, noon, sobrang close kami ni Jian. Nagtaka si Jinman at sinabing, napakabastos niya noon at wala siyang kaibigan. Nang makita niyang medyo alanganin ang sagot ni Jongmin, umalis si Jinman para makapagpatuloy ito sa pag-aayos ng computer. Ngunit may nakatagong kamera na pala sa likod. Ipinagpatuloy ni Jongmin ang paglalagay ng memory card sa computer para kopyahin ang lahat ng datos. Sa basement, pinapanood rin ni brother ang lahat ng ginagawa ni Jongmin. Pagbalik sa bahay, nakatanggap si Jongmin ng mensahe mula sa leader na nagtatanong kung nahack na ba niya ang Morte Health. Laking gulat niya nang makatanggap siya ng abiso na matagumpay na ang koneksyon. Sa mga oras din iyon, naglalog-in din si Jinman sa Morte Health shopping mall niya. Dahil dito, nakapasok na si Jongmin sa napakalaking sistema ng Morte Health kaya't labis siyang nasabik. Nang makita niyang may paparating, agad siyang nag-type para mag-install ng dagdag na program. Pumasok ang lalaking crew cut na may dalang baril at mukhang papatayin na si Jongmin. Biglang sinabi ng hacker, kapag pinatay mo ako, mawawala lang lahat ng pinaghirapan natin. Na-install ko na ang lahat. Agad siyang kinonekta ng crew cut guy kay Yonghan, ang leader. Sabi ni Jongmin, kapag namatay ako, magre-reset ang Morte Health mula sa simula dahil ako lang ang may access dito. Ngunit inutusan pa rin ng leader na patayin siya. Nagmakaawa si Jongmin, alam niyo kung gaano ako kagaling. Matalino ako, mahusay sa hacking. May napakagandang plano ako para pabagsakin si Jinman at makuha ang Morte Health. Balik sa kasalukuyan, binuksan ni Jongmin ang folder na 0404 at pinanood ang video kung saan nakatali siya sa bahay ni Boss Jinman. Pagkatapos ay pumunta si Jinman sa banyo, ngunit biglang namatay ang kamera. Ipinakita ni Jongmin kay Jian ang memory card at sinabing, ito ang dahilan kung bakit nawala ang tiyuhin mo sa mundo. Isinaksak niya ang memory card sa computer para ipakita ang video kay Jian. Noong panahong iyon, narinig ni Jinman sa telepono ang mga sigaw ng pamangkin niyang si Jian na humihingi ng tulong. Sinabi ni Jongmin, kapag pinatay mo ako, papatayin agad ng Babylon si Jian. Pakawalan mo ako, ligtas siya. Habang patuloy na pinapakinggan ni Jinman ang mga iyak ng pamangkin, sinabi niya kay Jongmin, gagawin ko ang gusto mo. Palayain mo si Jian, gaya ng ipinangako mo. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kaibigang si Pasin para magpaalam at pumasok na sa banyo. Ngunit bigla siyang lumingon at sinabi kay Jongmin, sabihin mo sa Babylon na tuparin nila ang usapan, sabay putol ng lubid ni Jongmin. Agad na pumasok si Jinman sa banyo at isinara ang pinto. Pinalaya ni Jongmin ang sarili at dahan-dahang lumakad papasok sa banyo. Nang buksan niya ang pinto, nakita niyang walang buhay na nakahiga sa bathtub si Jinman. Napaiyak si Jian nang makita ang huling imahe ng kanyang tiyuhin. Tumawa si Jongmin sa kasiyahan. Tinanong siya ni Jian, hindi ko naman sinabi ang mga salitang yon para humingi ng tulong. Inamin ni Jongmin na gumamit siya ng deepfake technology para gayahin ang kanyang boses. Hiningi niya ang tulong ng may-ari ng convenience store kung saan nagtatrabaho si Jian para ma-record ang kanyang boses. Nagsimula siyang magpakitang gilas para kay Jian at nagpatuloy sa pagsasalita, akala ko matalino ang tiyuhin mo. Sa huli, naloko rin siya sa simpleng bitag ko at siya pa ang nagpakamatay. Hindi ko inakalang magiging ganito kadali ang lahat. Siguro dahil napakatalino ko, kaya ako ang pinili ng organisasyong Babylon. Matapos ang ilang sandaling pagkabigla, biglang tumawa si Jian at sinabing, isa ka lang utusang nagpapanggap na matalino. Akala mo ba makakalabas ka rito ng buhay? Dahil patay na ang tiyuhin ko, ako na lang ang natitirang may green code. At tiyak na maraming taong poprotekta sa akin. Paano naman ang organisasyong Babylon mo? Wala silang pakialam kung mamatay ka man o mabuhay. Nilampasan ka ba ng mga eroplanong mamamatay tao? Isa ka lang gamit para sa kanila. Kaya ngayon, makipagkasundo ka na sa natitirang may green code, ako yon. Nawalan ng pasensya si Jongmin, kaya tumayo siya at sumigaw kay Jian upang patahimikin ito.
Nang makita niyang patuloy pa ring minumura siya ng babae, hinablot niya ang buhok nito at itinutok ang baril sa ulo ni Jian. Ngunit sinipa siya ng babae sa binti at ginamit ang kanyang mga paa upang ipitin si Jongmin. Naitumba ni Jian si Jongmin at nabali ang isang ngipin nito. Pagkatapos, sinipa niya ito at itinulak ng malakas ang upuang kinasasandalan upang atakihin si Jongmin. Tumalon si Jian pababa at tinangkang buksan ang pinto upang makakuha ng baril, ngunit pinaputukan siya ni Jongmin ng paulit-ulit. Agad nagtago si Jian habang tinutugis siya ni Jongmin. Agad na kumuha ng lubid at bote ng kemikal si Jian upang humanap ng paraan para lumaban. Tinatawag ni Jongmin si Jian na sumuko habang patuloy siyang hinahanap. Hindi dakilang tao ang tiyuhin mo. Siguradong marami rin siyang pinatay. Sa mundong ginagalawan natin, walang mabuti o masamang tao, malalakas at mahihina lang. Namatay si Jinman dahil sa patibong ko. Ibig sabihin, mas malakas ako kaysa sa tiyuhin mo. Bigla na lang siyang nadulas at nalambitin sa lubid. Binaliktad siya ng posisyon at nabitin ng patiwarik dahil kay Jian. Agad siyang pinalo ni Jian sa ulo. Natakot si Jongmin at nagmakaawang patawarin siya, ngunit sinipa pa rin siya ni Jian na parang bola. Sa itaas, ginagamot na ni Minhai ang kanyang sugat. Sinabi ni brother kay Minhai na si Jian na mismo ang kailangang tumapos sa problema. Iniwan ng boss ang utos na dapat ay matutong mabuhay si Jian. Hindi raw mahina si Jian. Ginamit ni brother ang maso para basagin ang pader at nadiskubre ang maraming nakatagong baril sa loob. Sa labas naman, isang robot ang pinakilos upang ihanda ang pag-atake sa bahay. Ang robot ay isang talon lang mula sa langit at napakaayos nitong lumapag sa lupa. Pagkatapos, tumakbo ito sa bilis ng isang leopardo patungo sa bahay. Isa pang grupo ng mga mersenaryo ang inutusan na rin upang pumasok sa loob. Isinara ni brother ang lahat ng rolling door ng bahay. Ngunit nakapasok na ang asong robot sa tamang oras. Ginamit ni Minhai ang baril para atakihin ang robot, ngunit sobrang bilis nitong gumalaw. Nagsimula na ring umatake ang mga mersenaryo sa labas. Agad na inutusan ni brother si Minhai na umatras papasok at isara ang rolling door. Papalipad na sana ang robot papasok ng barilin ito ni Minhai at napaatras ito. Agad ring ginamit ng robot ang katawan nito para harangin ang rolling door upang makapasok ang mga mersenaryo. Nang nakapasok na ang lahat, bumagsak na rin ang pinto. Sa ibaba, sa secret room, nagsimulang basahin ni Jian ang personal transfer file ng Morte Health. Binigyan siya ng kanyang tiyuhin, si Jinman, ng dalawang pagpipilian. Una, kung gusto niyang tumakas mula rito, maaari siyang dumaan sa likod na pintuan ng Morte Health. Sa dulo ng daan, magkakaroon siya ng bagong pagkakakilanlan at kaunting pera upang magsimulang muli. Kasama rin ang numero ng telepono ng taong tutulong sa kanya na makapagsimula ng bagong buhay. Ikalawa, kung nais niyang sumama sa mga taong lumalaban para protektahan siya, kailangan niyang pumunta sa susunod na pahina at sundin ang mga tagubilin. At sa huli, sinabi ni Jinman, patawad kung nadamay ka sa ganitong sitwasyon. Nakatayo ngayon si Jian sa harap ng exit at labis ang pagkalito niya. Sa itaas, nagsimulang mag-drill ng maliit na butas ang robot sa pader. Nagsuot na rin ng gas mask ang mga mersenaryo. Sila Minhai at brother ay nagsuot na rin ng mask para makahanap ng sansang makaligtas. Ipinasok ng robot ang nozzle nito upang magbuga ng gas sa loob. Bigla na lang itong naangat pataas kasama ang pinto, at pagkatapos ay binitiwan pababa sa sahig. Mula sa loob may ibinato ring bomba. Lumipad palabas si Minhai at gamit ang kanyang dalawang claw, pinagdikit nito ang isang mersenaryo. Pagkatapos ay umikot siya habang nagpaputok ng baril at nakatumba pa ng ilan. Nagtago si Minhai sa likod ng sofa upang makaiwas sa ulan ng bala mula sa natitirang mga mersenaryo. Nilagyan na ngayon ng bala ang kanyang baril at sumugod palabas para gumanti ng putok. Lumipad si Minhai para pabagsakin ang isang sundalo at pagkatapos ay tinumba pa ang ilan. Sina brother at Jian ay nakatayo sa likod ng bulletproof glass at tinatawag si Minhai para umatras doon. Nagbigay ng cover fire si brother para makapasok si Minhai. Tumayo ang kapitan ng mga mersenaryo at nagsimulang lumaban pabalik. Pagkatapos, kinuha ni Jian ang dalawang granada. Sinimulang bunutin ni Minhai ang pin upang maibato ni Jian ang mga ito sa direksyon ng mga kalaban. Sumabog ang dalawang granada, kaya't nataranta ang may mahabang buhok na si Xiongzhou sa labas. Hindi na rin makuha ng robot control team ang signal mula sa robot. Sa loob ng bahay, nagdaan ang tatlo sa isang tunel patungong banyo at sinimulan nilang gamutin ang sugat ni Minhai. Bigla na lang pumasok ang pinuno ng grupo ng mga mersenaryo at binaril si Minhai ng isang beses. Hinablot niya ang buhok ni Jian at kinalagkad ito palabas. Tumakbo si brother upang pigilan siya pero tinadyakan lamang ito palayo. Sumugod din si Jian upang umatake ngunit hindi niya kinaya ang lakas ng matangkad na sundalong ito. Muli siyang ibinagsak sa lupa. Pagkatapos ay tumingin ito sa salamin sa kanyang mukha na halos nayupi na. Iniulat niya kay Xiongzhou na nahuli na niya si Jian. Ngunit sa buong grupo ng mga mersenaryo, siya na lang ang natitirang buhay. Iniutos ni Xiongzhou na buhay dapat na mahuli si Jian. Ngunit gusto ng gangster na ito na lagyan ng pilat ang mukha ng dalaga. Kumuha siya ng kutsilyo at naghanda upang hiwain ang mukha ni Jian pero sinaksak siya mula sa likuran ng isang tao. At iyon ay si Uncle Pasin, kaibigan ni Jinman at guro ni Jian sa martial arts. Agad namang niyakap ni Jian ang kanyang guro. Ipinahayag ni Pasin na paparating na si VL, ang taong pumatay sa mga magulang ni Jian. Sa control room ng Babylon Base, nag-utos din si VL sa magkapatid na kambal na sumabak na sa laban. At dito na nagsimula ang kwento ng matinding galit sa pagitan ni Jinman at VL, 14 na taon na ang nakalilipas.
Noon, si Jinman ang kapitan ng isang profesional na grupo ng mga mersenaryo. Sa panahong iyon, ang kanilang misyon ay ihatid ng ligtas pabalik sa Korea ang isang negosyante mula sa ibang bansa. Sa parehong panahon, naglalaban sina Seongjo at VL sa isang lugar na malapit doon. Si VL ay kilala bilang isang tao na may pagkasira sa ulo at ubod ng uhaw sa dugo. Pumasok ang batang mersenaryong si Seongwan sa gusali upang hanapin si VL. Doon niya nadiskubre na maraming sibilyan na ang napatay. Pagkatapos ay nasaksihan niya mismo si VL na inaatake ang isang inosenteng mag-asawa. Dumating din noon si Seongjo. Isinalaysay ng sundalo na nakita niya si VL na pumapatay ng mga sibilyan. Ngunit pinatay ni Seongjo ang kanyang kasamahang si Seongwan upang mapagtakpan ang ebidensya. Nang dumating si Captain Jinman, sinabi ni Seongjo na sumugod si Seongwan upang iligtas ang mga sibilyan at tinamaan ng mga rebelde. Agad namang isinara ni Jinman ang mga mata ng batang sundalo. Mula sa likuran, may isang batang lalaki na may hawak na baril. Malamig na pinaputok ni VL ang baril. Pagkatapos ay sinabi niya kay Jinman na walang pwedeng matirang saksi. Iniulat ni Jinman kay Yonghan na ang bala na tumago sa katawan ni Seongwan ay hindi mula sa mga rebelde. Ngunit agad na binasura ng leader ang hinala ni Jinman tungkol kay VL at paulit-ulit nitong pinuri si VL bilang isang likas na elitistang mandirigma. Sinabi pa niya, naniniwala ako na ikaw lang ang makakakontrol kay VL. Kaya pakiusap, bigyan mo siya ng paborableng pahayag sa korte. Lubos na nabigo si Jinman pero pumayag siya sa isang kondisyon. Simula noon, hindi na dapat isama si VL sa alinmang misyon na siya ang namumuno. Pagkatapos nito, kinailangan ni VL na humarap sa korte ng isang banyagang gobyerno. Nang tanungin ng babaeng abogado si Seongjo tungkol sa mga mersenaryong pumatay ng sibilyan sa gusaling administratibo, ibinintang nito ang lahat sa mga rebelde. Pagkatapos ay ipinatawag ng babaeng abogado ang commanding officer na si Jong Jinman upang tumestigo. Nang tanungin ng babaeng abogado, nakita mo ba mismo si VL na pumatay ng mga sibilyan gamit ang sarili mong mga mata? Agad na tumingin si Jinman kay VL at nagdesisyong sundin ang sinabi ng leader na si Yonghan. Kaya ang isinagot niya ay, hindi ko nakita. Pagkatapos nito, idineklara ng korte ng host country na inosente si VL dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pagkarinig nito, labis ang tuwa ni Seongjo para sa kanyang kasama. At si VL naman ay nagpakita ng sobrang aroganteng asal. Ilang panahon matapos makabalik sa Korea, nagdesisyon pa rin si leader Yonghan na isama si VL sa susunod na misyon ni Jinman. Dahil ito ay may kinalaman sa isang malaking sindikato ng droga mula Laos patungong China. Kung mabibigo si Jinman sa misyong ito, malaki ang magiging pagkalugi ng kumpanya. Kaya inutusan ng nakatataas na opisyal na isama si VL sa operasyong ito. Sinabi pa ng leader na sa pagkakataong ito, siguradong walang sibilyan na madadamay. Ito na raw ang huling pagkakataon. At pagkatapos ng misyong ito, tatanggalin na si VL mula sa mga operasyong pinamumunuan ni Jinman. Ipinakita ng leader ang litrato ng isang lalaking nagngangalang Tai-o at iniutos kay Jinman na dakpin ito bago pa man siya mapatay ni VL. Lumabas si Jinman at harapang sinabi kay VL, sa pagkakataong ito, hindi ka pwedeng kumilos sa sarili mong kagustuhan tulad ng dati. Naiintindihan mo? Ako ang huli kay Tai-o. Kung makasalubong tayo ng mga lokal, isusuko natin sila sa pulis. Naiintindihan mo? Nagpakita si VL ng asal na pasaway pero sa huli, napilitan ding tumango bilang pagsang-ayon. Pumunta ang mga mersenaryo sa Laos at pumasok sa gusaling tinutuluyan ni Tai-o. Nakita ng kambal ang dalawang lalaking walang armas. Sinabi nila kay VL na isuko ang mga ito sa pulis gaya ng utos ni Captain Jinman. Pero binato lang ni VL ang mga ito ng kutsilyo para makipaglaban. Pagkatapos, malamig niyang pinatay ang unang lalaki. Ang isa pa ay pinatay ng isa sa kambal. Sa mga sandaling iyon, sina Jinman at Pasin ay hinahabol si Tai-o. Nang gumapang ito papasok ng isang silid, nahuli siya ni Pasin ng buhay, kasama ang isang bunton ng pera sa kama. Nakatanggap ng balita ang grupo ni VL na nahuli na si Tai-o at tuwang-tuwa sila. Samantala, si Seongjo ay nagsiyasat at natagpuan ang isang kwarto na kakaiba. Nang itutok niya ang ilaw sa loob, nakita niya ang 4 na babae. Sumilip si VL at nakita ang isang babaeng nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Agad niyang inutusan ang mga ito na huwag kikilos. Pagkatapos, naghagis siya ng granada sa loob. Narinig nina Jinman at Pasin ang pagsabog at agad silang nagtungo roon. Sumilip si Jinman at nakita niyang patay na ang 4 na babae. Ipinaliwanag ni Seongjo, nang matagpuan ko sila, patay na silang lahat. Agad na tinanong ni Jinman si VL, ikaw ba ang may gawa nito? At nagsimula nang magtutukan ng baril ang dalawang panig. Hinamon agad ni VL si Jinman na iputok ang kanyang baril. Nagsalita si Seongjo upang pigilan sila at hiniling sa lahat na ibaba ang kanilang mga armas. Inuna ng ibaba ni Captain Jinman ang kanyang baril. Inutusan ni Jinman na pasabugin ang lugar at bumalik sa base. Pagkatapos noon, maraming time bomb ang inilagay sa iba't ibang bahagi ng gusali. Pumasok si Jinman sa silid kung saan nakakulong si Tai-o. Doon niya natuklasan na may taong nagtatago sa loob ng aparador. Isang babae ang biglang lumabas at inatake si Jinman. Siya pala si Minhai noong bata pa. Agad siyang tinakpan ni Jinman ng coat at nagpasya na iligtas ang kanyang buhay. Pagkatapos, habang naghahanda ng bumalik sa base ang lahat, inutusan ni Jinman sina Pasin at John Chol na maunang magmaneho. Mananatili muna siya. Pumasok muli si Jinman sa loob ng gusali at hinawakan ang kamay ni Minhai para takbuhan palabas bago sumabog ang mga bomba. Bigla na lang muling lumitaw si VL at hinarangan ang daraanan. Agad na nagpaputok si Jinman at patuloy na iniligtas si Minhai. Tumalon si VL mula sa itaas para salubungin si Jinman at binaril siya ng isang beses.
Tumayo si Jinman at inutusan si Minhai na tumakbo at tumakas na. Sinabi ni VL kay Jinman, gusto kong maging mersenaryo dahil gusto kong pumatay ng tao. Sa ganitong paraan, kumikita ako habang pumapatay ng marami hanggat gusto ko. Huwag mo akong pilitin sumunod sa mga patakaran mo ng pagprotekta sa mga sibilyan. Binabayaran tayo para pumatay, hindi para magpakabanal. Kaya tigilan mo na ang pagpapakamatuwid. Nakakainis kang tignan. Pagkatapos ay nagsimula silang maglaban gamit ang mga kutsilyo. Matapos ang matinding palitan ng atake, tinadyakan ni VL si Jinman at napabagsak ito sa lupa. Akmang papatay na siya ni VL gamit ang kutsilyo nang biglang barilin ito sa mata. Ang bumaril ay si Minhai. Agad namang sinaksak ni Jinman si VL ng maraming beses. Sinabi ni VL, kung hindi mo ako papatayin ngayon, papatayin ko ang pamilya mo, mga kaibigan mo, lahat ng may kinalaman sa iyo, at sa huli ikaw din. Kinuha ni Jinman ang baril at pinaputok pero ubos na ang bala. Sumabog na ang mga bomba pero nakatakas naman palabas sina Jinman at Minhai. Pagbalik ni Jinman sa bansa, sinabi niya sa investigasyon, naglaban kami ni VL at ng iba pang mga tao sa gusali. Nang sumabog ang bomba, nasa may pinto ako kaya ako nakaligtas. Wala na akong oras para hanapin pa ang katawan niya. Pagkatapos, isinuko ni Jinman ang kanyang baril kay Leader Yonghan at sinabi, gusto ko munang magpahinga. Agad namang nag-utos ang leader na sundan si Jinman. Habang nakaupo si Jinman sa hintayan ng bus, napansin niyang may sumusunod sa kanya. Nang dumating ang kaibigan niyang si Honda para sunduin siya, agad siyang nagbigay ng senyas na huwag siyang lapitan, pero ibinato na ni Honda ang susi ng sasakyan sa kanya. Tumawag si Jinman sa tunay niyang kapatid, pero pinagalitan lang siya kung saan siya napunta at bakit siya nawala ng 8 taon. Pagkatapos nito, bumalik si Jinman sa kanilang tahanan upang muling makasama ang kanyang pamilya at ang pamangkin niyang si Jian. Samantala, si Xiongjo habang nag-ensayo ng pagbaril sa isang bangin ay napansing may paparating. Isa itong tao, si VL, na nakaligtas at buhay pa, bagaman bulag na ang isang mata. Samantala, inutusan naman ni Jinman ang kanyang mga kaibigan na mag-empake ng isang kahon upang ipadala mula Laos papuntang Korea. Natanggap ni Honda ang package at labis siyang nabigla nang matuklasang may batang babae sa loob nito. Agad namang kinuha ni Minhai ang kanyang cellphone upang makipag-usap sa binatilyong bingi. Nakiusap si Jinman kay Honda na patuluyin muna si Minhai sa kanya pansamantala. Nagsimulang magpa-family photo ang pamilya ni Jinman bilang pagdiriwang ng kanilang muling pagkikita. Ngunit hindi nagtagal, kinailangang maospital ang kanilang ina dahil lumala ang kanyang karamdaman. Sinabi rin ng ina kay Jinman, alagaan mo si Jian at tulungan mong magkaisa ang mga kapatid mo. Namuhay ako ng walang pagsisisi. Masaya ako na nakabalik ka para makita pa kitang muli bago ako mawala. Kinagabihan, may dumating na delivery sa hardware store ni Honda. Dinala ni Honda ang package sa loob ng bahay at binuksan ang pinto ng kanyang secret room. Sinimulan niyang buksan ang package. Nang tumingin siya sa kamera, nakita niyang may nakatambay sa harap ng kanyang tindahan. Agad na kumuha ng baril si Honda at lumabas. Samantala, nakita ni Minhai ang mga piyesa ng baril sa mesa at labis siyang nasabik. Paglabas ni Honda, natuklasan niyang si Jinman pala ang pumasok sa tindahan. Agad silang nagyakap bilang pagbati sa kanilang muling pagkikita. Nang makita ni Minhai si Jinman, agad siyang tumakbo at mahigpit na niyakap ito habang sinasabi, miss na kita. Nabigla naman si Honda nang makita na may 2 baril na maayos na naipon at nakaayos sa mesa. Habang nagkukwentuhan, sinigurado ni Honda kay Jinman na patay na si VL dahil imposibleng may makaligtas sa ganoong klaseng pagsabog. Niyaya rin ni Honda si Jinman na magbukas ng online shopping mall kasama siya. Ang kapatid kong bunso ay isang henyo sa computer. Kaya niyang gawin lahat gamit ang computer. At si Minhai, siya mismo ang bumuo ng baril na yan, kahit kailan, hindi ko siya tinuruan. Sa kampo ng Babylon Organization, pinaplano na ni Xiongjo ang pagpatay kay Jinman at sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Tumutol si John Chol sa planong ito dahil inosente ang pamilya ni Jinman. Ngunit agad siyang tinakot ni Xiongjo, kung hindi ka sasama, ni ang 2 anak mo sa bahay ay hindi magiging ligtas. Lubos itong ikinagalit ni John Chol. Samantala, pumasok si VL sa ospital sa kwarto kung saan nakaratay ang ina ni Jinman. Tinakpan niya ang bibig ng matanda hanggang sa maging tuloy-tuloy ang linya sa electrocardiogram. Dumating ang mga doktor at nurse para sagipin siya, ngunit huli na ang lahat. Pagkatapos, sa burol ng ina ni Jinman, pinigilan siya ng nakatatandang kapatid na silipin pa ang katawan ng kanilang ina. Sa mga sandaling iyon, panay ang pagbagsak at pagbabasag ni Jian ng mga gamit. Kaya ipinagpa siya ng kanyang tiyuhin na ihatid siya pauwi. Habang umaalis si Jinman sa ospital, paparating naman ang sasakyan ni Xiongjo. Agad siyang tumawag sa technical team na nasa isa pang sasakyan. Agad namang binura ng teknisyan ang itsura ni Xiongjo mula sa surveillance camera. Pagkatapos ay pumasok si Xiongjo sa burol at nagpakilalang matagal ng kaibigan ni Jinman. Hiningi niya ang tulong ng isang mag-asawa upang buhatin ang bulaklak na dala niya. Dinala niya ang mag-asawa sa rooftop. Sa mga sandaling iyon, naroon na rin si VL at ang kanyang mga kasamahan, naghihintay. Habang nagmamaneho, nag-text si Jinman sa kanyang kaibigang si Honda. Hiningi niya na silipin ni Honda ang surveillance camera sa ospital para sa kanya. Samantala, ang hipag ni Jinman ay gumagapang sa sahig habang nagmamakaawa na huwag patayin ang kanyang asawa. Sinabi ni Xiongjo sa hipag na gagawa siya ng isang senaryo na nadiskubre ng asawa niya ang kanyang pangangaliwa, kaya pinatay siya nito at pagkatapos ay nagpakamatay ang lalaki. Sa oras ding yon, tinadyakan ni VL ang kapatid ni Jinman. Pinatay din ni Xiongjo ang hipag. Ipinahawak ng kalbong kasamahan ang kutsilyo sa kamay ng kapatid at itinulak ito pababa.
Habang nasa bahay, nakatanggap si Jinman ng tawag mula sa tauhan ni Jonchol. Buhay pa pala si VL. Papunta ito sa burol ng ina ni Jinman kasama si Seongjo. Agad namang nag-text si Jinman kay Honda at nakiusap na bantayan si Jian. Pagkaalis ni Honda sa bahay, nagtampo agad ang nakababatang kapatid niya dahil nangakong kakain sila ng barbecue ngayong gabi. Nangako naman si Honda na babalik siya bago maghapunan. Umalis si Honda sakay ng kanyang motor, ngunit halatang mabigat ang loob niya. Nangako rin si Jinman kay Jian na babalik siya agad. Agad na nagtungo si Honda sa bahay ni Jian upang siya'y protektahan. May lalaking pilit binubuksan ang pinto ng bahay. Biglang lumitaw si Honda at hinatak palabas ang lalaki. Pinusasan niya ito gamit ang bakal na posas. Matapos ang ilang saglit na paglalaban, natalo niya ang lalaki. Pagpasok ni Honda sa bahay, ipinakita niya kay Jian ang sagot sa palaisipan tungkol sa pusa. Nasa labas din si Seongjo at ang kanyang mga tauhan, nagmamatsyag. Agad na inutusan ni Honda si Jian na pumasok sa kwarto. Isang tauhan ni Seongjo ang pumasok na may baril, ngunit agad na inambahan at tinalo ni Honda. Narinig ni Seongjo mula sa labas ang putok ng baril. Tinamaan ng bala si Honda. Pumasok si Seongjo at nakipaglaban sa kanya. Nang mabungi si Seongjo, gumanti ito at napabagsak si Honda. Sumilip si Jian mula sa siwang ng pinto at nakita ang tiyo na dumating upang iligtas siya, na ngayoy tinutorture na. Agad namang nagmaneho si Jinman papunta sa ospital habang sinusubukang mag-text kay Honda. Ngunit biglang hinarang ng isang sasakyan ang kanyang daan sa ilalim ng tulay. Isang babae ang lumapit at humingi ng tulong, hinihiram ang kanyang cellphone. Biglang bumangga mula sa likuran ang isang truck sa sasakyan ni Jinman. Mula sa truck, bumaba sina Jonchol at ang mga mersenaryo. Sunod-sunod silang nagpaputok sa bulletproof car ni Jinman. Ang babaeng humingi ng tulong ay kasabwat din pala nila. Biglang bumukas ng bahagya ang likurang pinto ng sasakyan. Sa loob ng sasakyan, hawak ni Jinman ang isang machine gun at sunod-sunod na binabaril ang mga mersenaryo. Si Jonchol, ang pinuno, ay inambus ni Jinman mula sa likuran at sinaksak sa kamay. Bumunot ng baril ang isa sa mga asasin, ngunit ginamit ni Jinman si Jonchol bilang panangga sa bala. Pagkatapos noon, nakatakas din si Jinman. Sa bahay, nakita ni Seongjo si Jian na nakasabit sa bakal sa labas. Pagkatapos ay bumitaw ito at bumagsak sa sofa sa lupa. Tumakbo palayo si Jian, ngunit nasagasaan siya ng sasakyan. Kaya tumigil na sila sa paghabol sa kanya. Pumasok naman ang dalawang lalaki sa tindahan ng electronics ni Honda upang hanapin si Minhai. Nakita ni Minhai ang mga ito sa kamera at agad na nagtago. Pumasok ang mga lalaki sa secret room ni Honda at ang isa sa kanila ay binuhusan ng kemikal mula sa timba. Agad na gumamit si Minhai ng baril at pinatumba silang dalawa. Isinuot ng dalaga ang kanyang backpack at pinindot ang destroy button upang sunugin ang buong bahay. Pagbalik ni Pasin sa bahay, nakita niyang basag ang pinto. Kaya kumuha siya ng armas bilang panlaban. Laking gulat niya nang makita si Jinman na nakahandusay sa sahig na may sugat sa tiyan. Agad niyang inalis ang bala mula sa katawan ni Jinman. Sabi ni Pasin, ayoko na sa Babylon. Kung magising ka, umalis ka na lang. Hiniling ni Jinman kay Pasin na bigyan siya ng baril. Sinabi niya, kung tutulungan mo ako, agad akong lalayo. Ipinahayag ni Pasin ang pagkadismaya dahil sinubukan ni Jinman patayin si VL at sinuway ang mga utos ng Babylon. Pero sa huli, binigyan pa rin niya ng baril si Jinman, may lamang 13 bala. Umalis na rin si Jinman pagkatapos noon. Pinanood ng mga kasabwat mula sa labas ang CCTV sa ospital at inabisuhan ang lalaking may mahabang buhok kung kailan ang tamang oras upang kumilos. Napansin din ni Jian na may taong papasok. Pinasok ng mahabang buhok na lalaki ang ospital at nagawang makalabas ni Jian ng palihim. Pinatumba ni Jinman ang dalawang kasabwat sa loob ng sasakyan. Pagkatapos ay nakita niya ang lalaking may mahabang buhok na pumapasok sa morgue upang hanapin ang pamangkin niya. Hinuli ni Jinman ang isa sa mga tauhan nito at ginamit bilang panangga. Pagkatapos ay nakipaglaban siya sa lalaking may mahabang buhok. Matapos ang matinding laban, napabagsak din sa wakas ni Jinman ang kalaban. Binuksan ni Jinman ang pinto ng silid at binuhat palabas ang kanyang pamangkin. Dumating din si VL sa ospital sa mga oras na yon at nakita si Jinman na buhat ang pamangkin. Bumulot siya ng baril at naghanda upang barilin silang magtiyo. Bigla namang lumabas ang isang linya ng mga tao mula sa funeral home. Pagkatapos noon, bigla ring nawala si Jinman. Samantala, bumalik sa bahay si Yonghan, ang leader ng Babylon, at nadatnan ang kanyang apo na naghihintay upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang lolo. Lumabas ang kanyang anak upang sabihing may mga bisita raw sa bahay. Pumasok ang leader at nakita si Jinman na naglalaro kasama ang kanyang apo. Pilit pa ring naging masayahin ang leader sa harap ng buong pamilya niya. Ipinatong ni Jinman ang baril sa mesa at sinabi sa leader na may 5 bala pa sa magasin. Sapat iyon para sa pamangkin mo, anak mo, asawa mo at manugang mo. At may natitira pa para sa'yo. 1 oras na akong nandito pero hindi ko ginawa. Pero ang nanay ko, kapatid ko, at hipag ko, pati ang kaibigan ko, lahat sila namatay. Sapat na bang kaparusahan yon sa mga nagawa ko? Kung titigil ka na, ililibing ko ang lahat hanggang sa mamatay ako. Agad na tinawagan ng leader si VL at sinabi, sabi ni Jinman, titigil na raw siya. Kaya mo bang tumigil? Tumawa ng malakas si VL matapos marinig yon. Sinabi ni Jinman kay Pasin, pwedeng tumigil ang Babylon, pero si VL hindi. Kailangan ko ng pangmatagalang plano. Dinala ni Jinman si Pasin sa isang liblib na lugar, at doon sila nagplano na magtayo ng isang underground na tindahan.
Pinuntahan din ni Jinman ang nakababatang kapatid ni Honda, si Brother, at inimbitahan ang henyo sa computer na sumali sa grupo nila mula ngayon. Habang naglalakad si Minhai sa isang eskinita, sinundan siya ng isang estranghero. Agad siyang bumunot ng baril para lumaban, ngunit mabilis siyang na-neutralize ni Pasin. Nagsimula silang mag-usap at magkasundo. Pagkatapos nito, dinala ni Jinman si Jian sa bahay na ito para doon manirahan. Si Brother ang masigasig na tumulong kay Jinman sa pagtatayo ng shopping mall. Samantala, si Minhai ay sinanay at tinuruan ni Pasin. Ngunit si Jinman ay palaging binabagabag ng takot na balikan siya ni Veil. Bumalik sa kasalukuyan. Binuhat ni Pasin si Minhai papunta sa kama at sinimulang tanggalin ang mga balang tumama sa kanyang katawan. Samantala, ininspeksyon ni Brother ang isang pader at nakasinghot ng pulbura sa mga siwang ng mga ladrilyo. Napagtanto ng binata na palihim na naglatag ng bitag si Jinman doon. Si Jongmin ay nakabitin sa ilalim ng secret room at unti-unting nagkamalay. Nagpumiglas siya at sa huli ay naputol ang lubid kaya bumagsak siya sa sahig. Sinubukan niyang ilagay ang password para makalabas ngunit hindi niya ito alam. Nagdesisyon siyang maupo sa computer at subukang i-hack ang sistema ng pamamahala ng Morte Health. Nagising si Minhai at narinig si Jian na nagsabing, "Huwag kang mamatay, ate. At gusto mo si uncle, di ba?" Agad na nagturok si Minhai ng pampamanhid sa sarili at sinabing paparating na si Xiongjo. Ipinahayag ni Pasin na kailangan nilang bumaba sa ilalim ng tindahan upang sumilong. Ngunit biglang pumasok si Brother upang pigilan sila. Sabi ni Pasin, "Ako ang naghukay ng tindahang yon. Pinakaligtas na lugar ngayon ang bumaba roon." Ngunit ipinaliwanag ni Brother na may mga bitag nang inilagay doon si Jinman. "Kapag pumasok tayo ngayon, sasabog tayo." Ni si Pasin hindi alam ang mga bitag na yon. Sa loob ng 14 na taon, nagpapalitan ng boss at ako sa pagbabantay. Hindi kailanman naiwanang walang bantay ang tindahan. Kapag walang tao roon, iisipin ng sistema na may panganib. Automatikong magsasara ang lahat ng makina pagkalipas ng 24 na oras. May 20 oras at 30 minuto na lang tayo. Pero may nakahack na sa server ng tindahan. Tiningnan ni Brother at sinabi kay Jian, "Si Jongmin ang nag-hack sa server ng mall. Sinabi ko na sayo, huwag mong pagkatiwalaan si Jongmin." Biglang nagising ang robot na aso. Umiikot ito ng umiikot dahil sa short circuit. Pagkatapos, naglabas ito ng sobrang lakas na ultrasonic waves na naging dahilan para mabini ang tatlo. Gumamit ng baril si Pasin para atakihin ito pero hindi pa rin tumigil ang robot. Dahil sa tindi ng sakit, nawala ng malay si Brother. Sinabi ni Pasin kay Jian na dumaan sa lagusan sa loob ng banyo upang makatakas. Agad ginising ni Jian si Brother at hinila ito papasok sa lagusan. Magbabaril na sana si Minhai sa robot nang biglang may sumulpot na kotse. Mula sa sasakyan, bumaba ang kambal. Bumaba rin si Xiongjo pero naipit ang pinto. Isa sa kambal ang nagpaputok kay Minhai pero inatake ito ni Pasin. Agad na sinabi ni Pasin sa dating mga kasamahan niya, "Sama-sama tayong bumaba sa impyerno ngayon." Ibinaba rin ng kambal ang kanilang mga baril at gumamit ng kutsilyo laban kay Pasin. Nagsimula ang tatlo sa isang matinding salpukan upang malaman kung sino ang mananalo. Pumasok si Xiongjo sa silid upang hanapin si Jian at bumulong, "Noong maliit ka pa, nakatakas ka sa akin sa bintana. Pero ngayon, wala nang bintana para makatalon ka pa." Biglang sumugod palabas si Jian pero natumba siya ng tamaan ni Xiongjo. Agad umatake si Brother mula sa likod upang iligtas si Jian pero mabilis din siyang napabagsak ni Xiongjo. Pagkatapos, inakyat ni Brother si Xiongjo para bigyan ng pagkakataon si Jian na makatakas. Tumakbo si Jian sa kabilang panig ng kotse. Nakita niya si Master Pasin na nakikipaglaban ng matindi sa kambal. Sa pagkakataong iyon, bumunot din ng baril si Xiongjo at sunod-sunod na pinaputukan si Brother. Sumugod ang isang kambal upang atakihin si Jian pero hinarang siya ni Minhai. Gumamit ng sirang painting si Pasin para patayin ang isa at sumigaw kay Jian, "Tumakbo ka na." Dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid, nabaliw sa galit ang natirang kambal at sunod-sunod na pinaputukan si Pasin. Tumakbo si Jian papasok sa opisina ng kanyang uncle at sinundan siya ni Xiongjo. Agad tumakbo si Jian at kumuha ng baril mula sa isang patay na mersenaryo upang ipagtanggol ang sarili. Pumasok si Xiongjo at nakita ang mga mersenaryong unang sumalakay, nakahandusay sa sahig. Kinuha niya ang singsing mula sa kamay ni Captain Kim at isinubo ito upang kagatin kung ito'y totoo o peke. Biglang nagsindi ang mga ilaw sa silid. Lumabas si Jian at tinanong si Xiongjo, "Ikaw ba ang pumatay sa mga magulang ko?" Biglang may narinig si Jian sa likuran niya kaya lumingon siya. Samantala, sinamantala ni Xiongjo ang pagkakataon upang tumakas. Umakyat si Jongmin mula sa secret room. Nakita niyang may machine gun na nakahandusay sa sahig, kaya agad niya itong pinulot at walang patumanggang nagpaputok pataas. Pagkatapos ay sumigaw siya at isinumpa ang Babylon bilang isang demonyong organisasyon. Sinabi niya, "Ako ang pumatay kay Jinman, tapos ngayon gusto niyong angkinin ang ginawa ko." Narinig ito ni Xiongjo at nakaramdam siya ng matinding insulto. Patuloy na pinigan ni Jongmin ang gatilyo pero naubos na ang bala. Lumabas si Xiongjo ng kalmado at sinabi, "Mga bobo lang ang nagsasayang ng bala." Pagkatapos ay ginamit niya ang palakol para patayin si Jongmin. Bumaba si Jian sa secret room ng shopping mall. Sumilip si Xiongjo pababa at napagtanto niyang kampi pala sa kanya si Jongmin. Pero huli na ang lahat. Bumaba rin siya sa secret room para hanapin si Jian. Sinubukan ni Jian buksan ang lock ng armory pero naroon na si Xiongjo. Tumingin si Xiongjo sa shopping mall na ginawa ni Jinman at bumulong, siguradong malaki ang kinita niya rito. Kaya naman gustong angkinin ng Babylon ang lugar na ito.
Napansin niyang si Jian ay nasa itaas, kaya pinaputukan niya ito ng sunod-sunod pero nakailag si Jian sa tamang oras. Isinuot ni Xiongzhou ang kanyang laser goggles at nagsimulang maglagay ng mga laser bomb sa paligid ng silid. Habang ginagawa ito, inamin din niya, patawad sa pagpatay sa mga magulang mo. Pero ang tito mo rin ay maraming pinatay dahil nasa isang grupo kami. Pero winasak ng tito mo ang buong team ko. Kung may galit ka, sa kanya mo ibalin. Siya ang namatay at iniwang nagdurusa ang pamangkin niyang may mahal sa buhay. Habang gumagalaw si Jian, nadaanan niya ang isang laser bomb. Sumabog ito at tumilapon siya palayo. Sinamantala ni Xiongzhou ang pagkakataon para atakihin siya. Agad namang lumaban si Jian pero naubusan ng bala ang kanyang baril. Sa oras na yon, napansin niyang may baril sa sahig. Samantala, ang natirang kambal ay dumaan sa lihim na lagusan sa banyo. Dumiretso siya sa pader na may mukhang sikreto. Sinipa niya ito ng malakas at biglang sumabog ng malakas. Binalutan ni Jian ng benda ang sarili niyang sugat at napaluha habang inaalala ang bagong simula na inihanda ng tito niya para sa kanya. Sa kabilang banda, nagising na si brother dahil naka-bulletproof vest pala siya. Sa ilalim ng secret room, hinahanap ni Xiongzhou si Jian nang biglang bumukas ang ilaw ng forklift. Si Jian ang nagmamaneho nito at sumugod siya kay Xiongzhou. Ngunit nakailag si Xiongzhou. Pero sa kanyang kamalasan, tinamaan niya ang laser bomb na siya rin ang naglagay. Tumilapon siya at bumagsak sa tambak ng kemikal na inilagay ni Jian sa itaas. Hinamon ni Xiongzhou ang tapang ni Jian. Pinaputukan ng dalaga ang mga kemikal sa sahig at kumalat ang apoy kay Xiongzhou. Ngunit muling umandar ang fire suppression system. Kaya naman napawi rin ang apoy sa katawan ni Xiongzhou. Papalapit na sana siya nang barilin siya ni Jian sa noo. Ginising naman ni Pasin si Minhai. Bumaba si brother sa shopping mall at nakita niya si Jian na nakaupo sa sahig, habang si Xiongzhou ay nakahandusay at hindi na gumagalaw. Ibinalita rin ni brother na buhay pa si Uncle Pasin at si At Minhai. Sinuri ni brother ang Merti Help System at pinuri si Jongmin. Hindi niya inaasahan na kayang-kaya nitong pasukin ang security system. Bigla niyang napansin na maraming sasakyan ang paparating sa base. Posibleng ito ang mga mamamatay tao na minsang nakipagtulungan kay Jinman. Sa labas, maraming gangster ang nagmamaneho ng mga sasakyan at may hawak na mga armas papalapit sa bahay. Nagsimula silang magtipon upang salakayin ang loob at hulihin ang lahat ng nasa loob. Nagsaliksik si brother at nalaman niyang isinama na ng organisasyong Babylon ang lahat ng nasa loob sa kanilang hit list at may nakalaang gantimpalang $1,000,000 kada tao. Kaya ganoon karaming mamamatay tao ang dumating. Agad na tinanong ni brother si Jian kung paano nila sosolusyonan ang problema dahil siya na ngayon ang namumuno sa lugar. Agad na inutusan ni Jian si brother na buksan ang pinto ng armory. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang palakol at hinampas ang sahig. Sa itaas, sinabi ni Pasin kay Minhai na nagpadala pa sila ng mas maraming tao. Wala nang makakapasok sa shopping mall kaya ligtas na si Jian. Sila namang dalawa ay kailangang lumaban para sa sarili. Maraming mamamatay tao ang pumasok sa bodega na naglalaman ng mga plastic pipe para sa agrikultura. Lumabas si brother na may suot na hood, may dalang megaphone at may karatulang nakasabit na nagsasabing, "Pakiusap, huwag magpaputok." Mula sa loob ng secret room, nagsalita si Jian gamit ang mikropono. "Hello sa lahat ng customer. Ako ang bagong may-ari ng Morte Health at ako ang pamangkin ni Jinman. Una sa lahat, nais kong magbigay ng regalo sa mga customer na dumating dito." Pagkatapos ay inihagis ni brother ang naputol na ulo ni Xiongzhou. Inamin ni Jian na siya mismo ang pumatay kay Xiongzhou. 6 na tao sa bodega, 6 sa sala, 6 sa hardin, kabuang 18 kataong may red code. Kung babalik kayo ngayon, walang masamang mangyayari. Ang $4 milyong bounty na inialok ng Babylon, hahatiin ko ito ng patas at ipapadala sa bawat isa sa inyo, walang kaltas, walang buwis. Simula ngayon, maaari na kayong makipagkalakalan sa akin ng normal. Mananatili rin ang inyong mga code. Sa katunayan, kaya kong magbigay ng mas magandang presyo kaysa sa tito ko. Pero kung pipilitin niyong agawin ang posisyon ko, dito rin kayo mamamatay. Bibilang ako ng 3 para kayo'y makapagdesisyon. Sa puntong iyon, isa-isa nang ibinaba ng mga mamamatay tao ang kanilang mga armas at lubusang sumang-ayon sa kaakit-akit na alok ni Jian. Kaya umatras ang lahat ng mamamatay tao. Napabuntong hininga si brother sa labis na ginhawa. Pagpasok ni Pasin sa silid, nakita niyang bumitaw na si Minhai sa kanyang katawan. Bumaba si brother sa secret room, nanginginig pa ang katawan dahil sa panganib na halos ikamatay niya kanina. Umakyat naman si Jian at naglakad-lakad sa paligid, tinitingnan ang magulong bahay. Ngunit pagpasok niya sa silid, wala roon sina Master Pasin at Minhai. Lumabas si Jian at napahagulgol. Pagkatapos ay napaluhod siya sa lupa at sumigaw ng malakas dahil sa mga nakakatakot na karanasang pinagdaanan niya. Biglang may dumating na isang boss. Agad na kinuha ni Jian ang kanyang baril at tumakbo papalapit dito, handang lumaban sa susunod na mga mamamatay tao. Mula sa bus, bumaba ang isang lalaking may balbas. Nakilala agad siya ni Jian, ito ang driver na naghatid sa abo ng kanyang tiyuhin sa sementeryo. May yellow code ang lalaking ito at dumating upang tumulong linisin ang pinangyarihan. Pagkatapos, marami pang taong bumaba mula sa bus dala ang mga espesyal na kagamitan upang linisin ang lahat ng bakas ng eskandalo sa base kung saan si Jian na ang bagong pinuno. Pinayuhan siya ng driver na pumasok na sa shopping mall dahil may mga panganib pa rin sa labas. Maya-maya, may isa pang staff na tumakbo palapit at nagsabi na may paparating na sasakyan. Lumabas si Jian at nakita niyang ito'y taxi ng driver na matalik na kaibigan ng kanyang tiyuhin na si Jinman. Bigla, bumaba mula sa likuran ng taxi si Jinman, buhay, at inalalayan siya ng kanyang kaibigan.
Pagkatapos, nagkatitigan ang dalawa at sabay nang umiti. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.